we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Bagong Pilipinas daw! Nararamdaman ba natin na may bago sa buhay natin, mga kasama? Wala! Nagkapirang progresibong grupo sinabat nin protesta ansona ni Presidente Bongbong Marcos. Kotseng nagbabalyo sa Riles, nahagop nin tren. Asinprisa at 2024, nagsikad na. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos maray na hapon mga kapuso. Uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan. Mahatod nin mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po, si Jessica Kalinog. Pasado alas 4 nin hapon, kan puuna ni President Ferdinand Marcos Jr. ang sa iyang ikatulong State of the Nation address sa Batasang Pambansa. Sa iyang pataratara, enot kaining tinawan doon na dain niya pigpapasipara ang mga agrangay kan mga Pilipino. Saro na digdi ang isyu kan presyo kan bagas, asin mga barakalon, mga programa sa sektor kan agrikultura, infrastruktura, asin transportasyon. Pigtawan doon man kan presidente ang pagiging preparado kan nasyon sa manlain-lain na kalamidad asin ang pagpapakaray kan serbisyo kan kuryente asin internet connection sa nasyon. Kabali man sa prioridad kan gobyerno ang salud asin nutrisyon kan mga Pilipino, human resources, edukasyon asin trabaho. Pirang progresibong grupo sa Camarines Sur nagpahayag kan sa indang mga sentimiento sa Administrasyong Marcos asin sa presenteng sitwasyon kan nasyon. Sa tuyayan dangugon sa report na ini. Bagong Pilipinas daw! Nararamdaman ba natin na may bago sa buhay natin, mga kasama? Wala! An makusog na bulos kan oran kasubagong aga. Pigsabayan man kan makusog na kurahaw na iyan kan mga miyembro kan Bayan Camarines Sur. Bitbitan sa indang mga karatula. Pusog na nanindugan ang lambang saro sa mga ini sa mga isyu sa nasyon. Kabali na ang nagtitinir na halangkaw na presyo kan mga barakalon, hababang sweldo kan mga obrero, pati na ang panre-red tag sa mga aktivista na siring ninda. An sa indang maut ipaabot kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Lugod mas matutukan ang manlain-lain na isyu asin agrangay kan mga Pilipino, urog na kan mga Bicolano, sa inman sa kinaban. Ang abot kayang presyo ng bigas at mga pangunahing bilihin. At ang sahod namin dito, napakababa ng minimum wage, pero iilan lang ang mayroon. Napakaraming walang trabaho dito sa rehiyong Bicol. Walang kabuhayan. Yun ang kailangan namin maramdaman dito. Pigsasabing may pagbabago. Alagad garuan gobyerno sa namandaa ang nakaka-eksperyensya kan pagbabago na ini. An mga tao, an mga Pilipino, dahil nahihiling ang pagbabago. Sa constant na pagtatawag sa gobyerno, doon natin makukuha yung kung lahat tayo makakita yung pagkukulang ng gobyerno, magkakaroon tayo ng kahit papaano ng pagbabago. Sa ibong kan nangyaring hiro protesta ngunya na aldaw, naging matuninong asin mayo maninaerehistrong anumang insidente an mga otoridad. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong kotse nahagop nin tren sa Baaw, Camarines Sur. Sarong sakay kan bihikulo, lugadan. PNP may pangapodan sa mga barangay na harani sa Riles kan PNR. Asin aramon ta iyan sa report ni Chris Novelo.
Maswerteng minor injuries na sinapo kan sa apat na lunad kan sedan na ini sa Barangay San Juan, Baaw, Camarines Sur. Ini makalis mahagop kan tren kan PNR na pasiring sa Naga City kan sa probinsya ng Albay ang nasambitan ng lunadan. Lugayan kami dyan, nag-iinom, tapos biglang nagkayan si Kotsi Digdeo na banggaan ng tren. Sa pag-imbestiga kan kapulisan da isubot narisa kan driver kan lunadan, an paabot na tren kaya nagdiretso pa ini pabalyong riles. Alagad pag-abot sa taho pinurbaran pa kota na kaining iatras ang lunadan alagad, nahagop man giraray kan tren. Ngayon na stack up yung yung Mirage ay gusto pa sanang iatras nung driver. Kaso lang alam mo naman babae nataranta di na napaatras. Ang ginawang aksyon nila is lumabas na ng sasakyan. Sa kusog kan impact nakaapon panin pirang metro ang lunadan asin, nakalog sa compound kan harong na ini. Sa ngunyan pigahalat pa kan PNP kung ano ang magiging pag-urolay kan PNR asin driver kan lunadan tapit sa nangyari. Ininaan ni kaduwang aksidente na kinaimbweltuhan kan tren sa nasambitan ng banuan ngunyan na taon kun kaya nangapoda ng PNP sa mga barangay officials na magdesignar ng tanod tuyong oras na maagi ang tren. So we are planning na magkaroon kami ng mga taong ilalagay doon sa dalawang common areas na. Gusto rin sana namin makipag-cooperate sa PNR kasi which is kailangan rin nila mag-deploy ng mga tao to help the two barangays na naka-under sa boundary dispute. Kay banan si Javel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Tulong classroom sa sarong lumang building kan San Antonio Elementary School sa Barangay San Antonio, Pilar, Sorsogon ang natumtum uli sa nagbungkaras na kasulo kasubanggi. Tulos man na nagresponde ang BFP. Alagad inabot nin haros 2 oras antes na ideklarang fire out ang lugar. Mayo umani na irehistrong nakulugan mantang pigaaram pa ang kantidad kan danyos na pigwalat kan insidente. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad nganing maaraman ang pigikanan kan kalayo. Padagos pang pigkukuananin pahayag kan news team ang manhamiento kan eskwelahan dapit sa nangyaring kasulo. Nationwide Brigada Eskwela nagsikad na ngunya na aldaw. Alagad sa pagpupuon kaini, may pirang mga magurang asin mga paratukdo ang nahahandal sa huma kan pagbaha urog na ngunya na tiguran. Ang simbag kan DepEd, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Jessica, sarong semana na madurar ang Brigada Eskwela na nagpuon nga ni ngunya na aldaw. May tema iya na bayanihan para sa matatag na paaralan. Nagsikad na ngunya na aldaw ang Nationwide Brigada Eskwela. Ini ang aktibidad kung sa involuntaryo nagkukonusir ng clean-up drive ang mga magurang, stakeholders, maging ng mga otoridad para ipreparar ang classrooms na gagamiton kan mga estudyante sa pagpupuon kan school year. Ang magurang na si Jonathan Bolo da ipinalampas ang aktibidad. Ay para sa mga balamin. Alagad sa primerong aldaw kan Brigada Eskwela, sinabayan ini kan makusog na uran, darakan habagat. Di man ininagin ulang sa mga magurang para ipadagos ang paglinig sa mga eskwelahan alagad, pero sa mga ini nahahandal sa huma nin pagbasirin na sana sa Julian B. Meleton Elementary School sa Naga City. Ngunyan nga ni haros, malubog na naman sa baha ang porsyon kan eskwelahan. Masakit po sa mga kita po kung pag binabaha po baga. Siyempre, human po ta. Kasi aki ko 4 pa lang. Kaya siyempre, adit ka man sa baha. Susuki Principal Neil Manaog, 32 sa 55 classroom sa eskwelahan, uncondemned na o dain na mga gamit kan mga paratukdo asin mga estudyante. 28 lang dyan ang classroom na gagamiton mi. Kaya ngunyan na taon, balik kami sa shifting classes. Igwang pang aga, igwang pang hapon, tapos igwang ng regular. Aminado man ang DepEd Bicol na talagang may angat sa mga eskwelahan na apektado kan mga pagbaha sa pirang lugar. Saro po yan na saro sa mga concerns talaga kang DepEd iyan, sir. Kasi kita po baga sa DepEd, kita nakapili kang mga lugar, dinodonin po sa tuya. Dakul po sa mga schools na, especially sa Aramta naman na may mga spot kita or areas kita sa Bicol na talagang binabaha pag mauraning makusog.
Jessica, sa Lunes o sa Hulyo 29 na ang papupuon kan school year 2024 as in 2025. Nakaandam naman subot ang opigsyerto man kan Department of Education o DepEd na andam na ang mga classroom sa kada eskwelahan sa rehiyon para sa pagbubukas kan school year sa Lunes. Jessica. Jos Mabalos, Chris. Sarong juvenile green sea turtle ang na-rescue makalihis matrap sa sarong fishing gear na inaapod na pakatang sa kadagatang sakop kan Magallanes, Sorsogon. Tulos man na pig-turnover kan nakakuang parasira ang pawikan sa Municipal Agriculture Office kan Banwaan. Sigon sa Menro, nasa 45 centimeters ang laba kaini asin 43 centimeters ang lapad kan carapace. Kan masyertong nasa marhay man nakamugtakan ang pawikan, tulos man ining pigbuhian sa kadagatan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Labi 400,000 pesos na kantidad ng illegal na droga ang nasamsam sa magkakasuway na operasyon sa Camarines Provinces asin Sorsogon. Ang detalye kaiyan tutukan sa report na ini. Iyan mismo ang naaktuhan kan mga operatiba kan PIDEA Camarines Sur asin PNP sa residensya kan 44 anyos sa si alias Toto kan Barangay Balongay, Calabanga, Camarines Sur. 21 gramo o labi 130,000 pesos na kantidad nin pigtutubudang shabu ang nakumpiskar sa sospek na sarusubuot sa pinakadakulang distributor ng illegal na droga sa probinsya, sigun sa PIDEA. The arrest of the subject definitely will disrupt the illegal trade in Calabanga as well as its neighboring municipalities. Sabi niya, yung supply niya po is galing Manila, pinipick up niya sa Naga, tapos yun na po yung kanyang dinidistribute sa parte ng Camarines Sur. Sa presente, nakakustudiya na sa PIDEA Detention Cell ang nasambitan ng sospek. Sa kasiguran Sorsogon, arestado ang sarong 36 anyos na lalaki sa kinasang buy-bust operation kan PIDEA sa sitio Pamakiran, Barangay Punong. Nakuha sa sospek ang labi 300,000 pesos na kantidad kan pigtutubudang shabu. Ang naarestar na sospetsado, pigkokonsiderar como high-value target na haloy ng pigbabantayan kan mga otoridad. Mientras tanto, arestado man ang mag-live-in partner sa drug buy-bust operation kan kapulisan sa Purok 1, Barangay Bactas, Basud, Camarines Norte. Nakumpiskar sa nasambitan ng operasyon ang tulong sa shaken pigtutubudang shabu. Sa ngunyan, nasa kustudiya na kan mga otoridad ang mga naarestong persona para sa maninigong disposisyon. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Arestado ang tulong minero, makalihis maaktuhan kan mga otoridad na imbuelto sa iligal na pagmimina sa Barangay Binit, Labo, Camarines Norte. Sigon sa Labo MPS, igwa sa indang nagpaabot nin impormasyon dapit sa nasambitan ng iligal na gibo, kung kaya tulos man na nagresponde ang mga otoridad. Naabutan kan kapulisan ang tulong kalalakihan sa lugar kung sa inapag-araman na mayo nin permit gikan sa DENR asin Mines and Geosciences Bureau ang mga ini. Na-recover sa lugar ang mga kagamitan sa pagmimina na masirbing ebidensya kontra sa nasambitan ng mga minero. Sa ngunyan, nahahampang ang nasambitan ng mga persona sa pagbalgar sa illegal exploration sa irarom kan Philippine Mining Act of 1995. Mga kapuso, dagos-dagos ang pagkusog kan bagyong Karina, mantang maluyang nagihiro sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Sa 11 a.m. bulletin kan Pag-asa, pigsairarom na sa Signal Number 1 ang Batanes, eastern portion kan mainland Cagayan, eastern portion kan Babuyan Islands, asin northeastern portion kan Isabela. Sigon sa Pag-asa, posibleng magkusog pa ang bagyong Karina, alagad nagtitinir na hababa ang tsansa kaining maglandfall. Piglalaomang malawas ini sa PAR sa Miyerkules o Huwebes. Bubutungon man kan bagyong Karina ang duros habagat na mapauran sa dakulang parte kan nasyon. Sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin uran sa Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Catanduanes, asin Masbate. Posible ang uran sa iba pang parte kan nasyon.
Fracture as in lower back pain, iyo subuot an haros pirming piga-agrangay na problema sa tulang kan mga individual. Sigun iyan sa sarong orthopedic spine surgeon. Ang tamang pangangataman sa satuyang bones and muscles, aramonta sa istoryang ini. Urual daw po alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Haros siyam na oras nakatukaw si Sandy. Nagpapatos nin asukar. Sa maghapon, nasa 4 hasta 5 bag kainian sa indang nauubos. Tamasulong daan asukar. Kaya pag all emot, mamatay mo man talagang kulugan likod. Pero pasanayan naman lang, tama man ibang igibuhod, yung man lang. Kaya ako natatanglay na, minabuhat mo na si Sandy nganing makaunat-unat. Ang mga arog kan agrangay ni Sandy na kulog kan likod. Iyo subuot ang saro sa mga haros pirming pigkukonsulta sa mga doktor. Apuera pa sa maniba-ibang klase nin fracture sa lawas. Huli naman sa aksidente. Isa dyan ng factor is yung lack of exercise. So kapag medyo kulang na tayo sa exercise, ang trabaho kunwari natin parating nakaupo, tapos hindi tayo masyado nakagalaw, ang katawan natin mananakit. Para man sa mga nasa opisina ang trabaho, ini ang rekomendasyon ni Dr. Hoson. Meron kang konting footstool para relax tong massage. Kasi kung ganyan lang, ang tendency mo guminto. So kung matagal kang ganyan, medyo sakit din. So pag medyo may konti kang platform dyan, dalawa, medyo relax yung likod. Para sa strong bones, kay pumanan good calcium intake na makukuha sa pag-inom nin gatas o kaya pagkakaninto lang kansira na sardinas o new look. Kung 40 below ang edad, nakula pa subuot ang tsansa na makorek kung may orthopedic problem. Alagad kaipuhan na magpakonsulta sa eksperto, nganing maaraman man ang tama asin magkakanigong interbensyon nagigibuhon sa saimong kondisyon. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Truly a night to remember ang pagtiripon kan mga kapuso executives, celebrities asin iba pang personalities sa GMA Gala 2024. Ang highlights kan event, aramonta sa report ni Don Jimenez. Glitz, glam, and style. The stars definitely aligned at the GMA Gala 2024. Stand out sa red carpet ang Sparkle and Kapuso stars in their black, white, and sparkling fits. Respetadong executives, asin anchors and reporters kan GMA Integrated News. Kabali sa mga nagbukas kan program si Asia's Limitless star Julian San Jose na nagflex ka sa iyang vocal prowess. Asin powerhouse dance moves ni The River Cruz, Miguel Tan Felix, asin Rochelle Pangilinan. Present sa gala ang GMA Network executives sa pangingenot ni the GMA President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, Chief Financial Officer Felipe Asialong, asin GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Para sa pagselebrar kan 74th anniversary kan GMA Network, pigmimerar man ang gala como Thanksgiving party para sa mga biyaya na naresibi kan network. People ask us, what is the secret behind the longevity and success of GMA? The answer is right here in this ballroom. You are the reason for our success. Our journey was made possible only because we stand in the shoulders of the brightest stars. Exceptional creatives, excellent professionals, valued partners, and our beloved viewers. Sinda Kylie Padilla sin David Licauco ang best dressed stars of the night. Young stars of the night sinda Sofia Pablo asin Alan Ansay. Unreal-life couples na Julie Ver asin Isagel Duo and couples of the night. Korean Oppa Kim Ji-soo got the red carpet Scene Stealer Award. Hall of Famers man sinda Alden Richards, Bea Alonzo, Ding Dong Dantes, Marian Rivera asin Heart Evangelista. Nakuha man ni Andrea Torres, Sanya Lopez, Barbie Forteza, Kailin Alcantara, Bianca Umali asin Ruru Madrid ang Sparkle Choice Awards. Present man ang each Showtime host led by Vice Ganda. First time man napigkanta live ni Julian ang bagong Kapuso theme song. Ang sarap ng feeling na everyone is here. So I think ito yung bonding or lahat tayo magkakasama, not just GMA but all of our partners. Nagatindir man ang mga bistadong executives sa personalidad gikan sa lado kan telebisyon, negosyo sin gobyerno, kabali si First Lady Luis Araneta Marcos.
On its third year, beneficiary man giraray kan GMA Gala ang GMA Kapuso Foundation. Big turnover ang donation tanganing makatabang sa students and educators across the country. Pigresibi ini ni GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and COO Ricky Escudero Katibog. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mabatang parong nagikan sa sanitary landfill sa Daraga Albay, reklamo kan mga apektadong residente. Ang lakdang kan nakakasakop na barangay, Aramot, sa report ni Rosie Nieva. Arual daw igwang nakasampay nila bakara sa abaga ni Delia Simanis kan purok 5 mayon Daraga Albay. Ginagamit niya kaya ining pantakop sa dungo, kada masangaw ang mabatang parong kan mga basura sa saindang lugar. Ay nagkukurulog bagantulak mi kamparong, marawtong bagang pagmati. Si Janan Antonis man, haros day napigaganahang magkakan, urog na kung pigsasabayan ini kan mabatang duros na saindang napaparong. Kuminsan nasa laog na sa kami ngarong. Tapos kuminsan ang langaw, mga buyungaw. Igwapayan dyan. Asinan pigtutok dong may sala, ang sanitary landfill na pig-ooperar kan sarong pribadong kumpanya. Dakula subot ang operasyon kan basurahan na ini kung sa indig di nagaapon bako sanaan man lain-lain na lugar sa Albay, alagad maginan ibang lugar sa mga kataraid na probinsya. Kaya yun ang pigagad ko sa management kay ni na sana magampang sinda sa muya kung ano ang plano ninda. Huli sa reklamo kan mga residente, ipinaabot na kan barangay sa Municipal Environment and Natural Resources Office an issue as sinagdalaom na i-inspeksyonon ang lugar sa mas amay na panahon. Dati kaya kung ako bisita man dyan sa site na yan, pig-monitor ko talaga kung ano ang sitwasyon. So, ang pigigibo kang ning nagbabako dyan, so pigsusundan niyang kang nag-i-spray para mawara ang parong. So siguro ngunyan na baka napabayaan. Pinurbaran kan news team na kuananin pahayag ang manhamyento kan sanitary landfill, alagad mayo ni naghampang para sa entrevista. Mantang padagos man na pigkukuanan ning pahayag ang lado kan lokal na gobyerno sa nasambitan ng problema. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Singil sa kuryente kan Kasureco 2, ngunya na Hulyo, big time ang inilangkaw nin huli subuot sa pagpuuna kan WESM na magsingil o sa pagsingil nin staggered payment sa generation charge, makalihis ang kasuguan kan ERC. Forecast sa singil sa kuryente sa mga masunod na bulan. Aramon ta sa report ni Chris Novelo. Electric fan, cooler, ilaw, asin, iba pa. Inian kumon sa pigagamit kan kakanan ni na Veronica kung sain kan nakaaging Hunyo uminabot sana sa 1,800 pesos ang binayadan ninda sa kuryente. Alagad ngunyan na bulan kan Hulyo, puminakol ini sa 3,800 pesos. Binayadan mi lang 1,800 plus. Tapos ngunyan na June. Shock nga ni ako ngunyan na ipakailing ko kambil ko ta. Nakula na naman na dubli. Big time kaya an inilangkaw sa taripa sa kuryente kan Kasureco 2 ngunya na July billing. Nasa 6 pesos per kilowatt hour ang dagdag singil sa kuryente sa residential, low voltage asin, high voltage consumers. Nagpapakol ng ngunyan sa 12 pesos and 27 centavos per kilowatt hour ang singil sa residential, mas halangkaw kung kumpara sa 5 pesos and 92 centavos per kilowatt hour kan Hunyo. 11 pesos and 39 centavos per kilowatt hour sa low voltage gikan sa dating 5 pesos and 5 centavos per kilowatt hour bantang sa high voltage consumers nasa 10 pesos and 55 centavos per kilowatt hour kung kumpara sa 4 pesos and 12 centavos per kilowatt hour. Epekto subot ini kan halangkaw na generation cost asin pagpuunakan WESM sa pagsingil ning staggered payment sa generation cost. Base ini sa kasuguan kan Energy Regulatory Commission o ERC. Ngunya na bulan na July, August hanggang September, igwa na po kita ning current bill halik sa WESM plus itong sa tuyang 25% kaya itong naka-staggered payment na kung sa inyo po yan si bill kang nakaaging May kang WESM sa mga electric cooperatives. Kaya medyo itong naka-epektong maray kunya na bulan na July. Posible pa subot na hasta sa Setyembre pa ang halangkaw na taripa sa kuryente asin. Nagdepende pa sa nakukonsumong kuryente kan kooperatiba.
Kay Baran si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ngunya na taon, liwat na napili ang syudad kan Naga como saro sa mga local testing sites sa nasyon para sa mangyayaring bar examinations. Katakod kay ni pigaandaman naman kan Naga City LGU urugnaan ilalatag na seguridad. Piglalauman kaya nagikan pa sa manlain-lain na lugar sa rehiyon asin iba pang probinsya ang mapasiring sa syudad para sa nasambitan ng eksaminasyon. Siring ka nakaaging taon, matataon ang bar exams sa mga darakulang aktibidad kan Peña Francia Festival. Kung kaya higot ang koordinasyon na ginigibo kan LGU asin kan Supreme Court para digdi. Kaibanan man ang security cluster kan Joint Operations Center. Sa datos kan Supreme Court, nasa 12,000 ang bar applicants ngunya na taon. Pagplansa na lang katong mga gigibuhon dahil nakapirang taon naman kita nag-host and anticipated na itong mga possible na mangyari. And last year, nataon man yan na Peña Francia Fiesta. Healthy activities and healthy food ang pira sa mga pwedeng ma-experience sa sarong wellness camp sa Naga City. Pasarantayan sa istoryang ini. Stressful na ba masyado ang sibot asin fast-paced lifestyle sa kasentrohan kan syudad? Madya na, digdi kita magkape-kape sa may upper barangay. Ordinaryo sa nang hilingon ang dakulang espasyo na ini sa may Zone 6 kan barangay Panikwason. Alagad something interesting ang sa indang pigo o presir. Aside from coffee and tea, iniman ang must-try digdi. Yogurt bowls, packed with fruits, nuts, and other healthy stuff. We make our own yogurt, homemade, so no sugar, no artificial flavor, no coloring. So really natural lang siya. For 180 pesos, mananamita na ang healthy yogurt bowl na ini. 50 to 90 pesos ang mga tea na anas sugar-free. Ang burger with homemade chili cheese yogurt sauce, 150 pesos. Igwaman in less sugar brownies na pwede itry for as low as 15 pesos. So I used to weigh 75 kilos, malaki ako. So last year I started, and then mahirap naman yung walang integrity, we're doing wellness, and then physically hindi. So yeah, gawin natin na na wellness siya kasi it's nobody, parang lahat naman ng tao, need yun siya. It's a need, and we would like to provide that opportunity na pwede. Adventure, wellness, and experience. Iyan ang maut ninda Carol na maiheras sa mga mabisita sa saindang campsite. Kabali na digdi ang pagkawat nin frisbee na magayon man daang bonding, bantang nagpapaganot. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nagsikad na ang palaro para sa Private Schools Athletic Association o PRISAA sa Legazpi City, Albay. Poko mas o menos 10,000 na mga atleta, coaches as in officials gikan sa 400 na private schools sa nasyon ang nagpartisipar sa taunang palaro. Kasudma kan opisyal na binuksan ang palaro kung saan nagkaigwa mo nanin misa asin parada antes ginibo ang opening program sa Bicol University Sports Complex. Nasa 27 sports events man ang nakatalaang paglabanan kan mga atleta sa manlain-lain na venue. Sigon kay Edgar Balasta, PRISAA National President, huli sa kawaranin gamit para sa weightlifting events, nagsubli sindanin mga kagamitan sa Zamboanga asin dinara sa Bicol. Day subuot pwedeng mawaraan event na ini, huli tadig enot na nagkaigwa na ninbulawang medalya ang Pilipinas sa Olympics sa paagi ni Heidelin Diaz na naging atleta man sa PRISAA. Mientras tanto, mahigot man ang pigpautob na seguridad kan kapulisan bakusa na sa mga venue kan palaro, alagad pati na sa billeting centers. Kami sa preparation namin, hindi na namin pinakialaman sa committee yung mga schools that are focusing on sports. So kami na talaga, humiwalay na kami, nag-focus na kami sa hosting, and the rest of our people focus also on the preparation of our athletes. Madadalan ang episode na iniya siniba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com.
Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta, hali sa manibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso niyato abroad. Inhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon, asin mas mahewas na pagserbis sa nasyon.